GMA Executive Attorney Annette Gozon abay pumalag sa issue or balitang bubuwagin na ang Barda. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw pag-usapan natin ito dahil marami pong pumapalag no sa pagbibigay ng titulo dito kay Miss Barbie Fortesa bilang titulo ng horror queen. Sa isang article na nilabas ng Abante Tonight ngayong August 5, 2025, may mga nagbabansag kay Barbie Fortesa bilang bagong horror queen dahil sa bago nitong movie. Pero of course, may mga nagmamaldita na pumalag sa titulong ikinakabit kay Barbie. Hirit na mga ampalaya, wala pa raw namang solidong pruweba ang kapuso actress para tawaging horror queen. Wala rin daw kasi sa track record ng horror film niya ang naging certified at bonggang-bonggang box office hit sa takilya. Sa iba ng mga netizen or ng mga bashers, no, wala pa rin daw makatatalo kay Chris Aquino bilang horror queen dahil iconic ang mga pelikula nitong Pong Suy, Dalaw, Segunda Mano at Sukob na lahat ay tumabo sa mga sinihan. Ito naman ang hirit ng ilang mga netizen. Box office queen, sabi niya, di ka pwede. Sabi niya maging horror queen kung one hit wonder lang. Undisputed pa rin si Chris as a horror queen dahil lahat ng pelikula niya horror ay kumita. Si Lilia Kuntapay ang kilala kong horror icon. Mas bet ko siya sa dramatic actress at hindi horror queen. Magaling siyang actress at unfair na kahon siya sa titulong horror queen. Yes, she's versatile. She can do drama, comedy, action, even horror. But as a horror queen, nope. So, ganito po yung ilan sa mga reaksyon dito po kay Miss Barbie Fortesa. Pero, mas marami pong pumalag, lalo-lalo na po ito pong si GMA Executive or the owner of GMA na may mga bali-balitang nagkalat po ngayon na tila baga sinasabi po nilang bubuwagin na daw di umano ng 7 ang love team ni Barbie at ni David Licauco. So, walang katapusang holding hands kapag magkasama sina Barbie Fortesa at Jameson Blake. Nung una ay nakitang magka-holding hands sa dalawa, then the following issue sa kanila ay holding hands din, agad na napansin sa kanila. And this time sa GMA Gala 2025 ay nakitang maka-holding hands naman sila na umate ng event. Muling pinukaw ang buzz online ni na Barbie at Jameson matapos silang makitang muli na magkahawak ng kamay. Napansin ng mga naroroon ng matamis na kilos ng dalawang celebrity umalis sa venue ng GMA Gala 2025. Nauna nang sinabi ni Barbie sa isang panayam ng GMA Integrated News na simpleng magkaibigan lang sila ni Jameson. Muling naging sentro ang usapan ni na Barbie at Jameson sa Gala 2025. Nakita silang magkahawak kamay habang palabas ng venue na nagpasiklab ng panibagong buzz tungkol sa real score sa pagitan nila. Ang star-studded event ay ginanap sa Grand Volume Manila Marriott Hotel. Nag-post ang GMA News sa mga video sa social media ng mga interaction ng celebrity na nasa event. Nauna nang tinugunan ni Barbie ang mga chismis na kinasasangkutan nila ni Jameson na magkaibigan lang sila. Hindi pa naglabas ang bagong pahayag sina Barbie at Jameson tungkol sa kanilang nakita kamakailan ngunit patuloy na nagbabahagi ng mga teorya at reaksyon sa mga tagahanga online. Ayaw maputol ang usapin hinggil sa kapuso actress at kapamilya actor. Hindi naman kasi masisisi ng mga netizen kasi every time na nagkikita ang dalawang celebrity, ang mga kilos daw di umano ay kilos ng may relasyon nakikita sa kanila. Yun po ang ilan sa mga usap-usapan ngayon dito po sa online. Pero ito po'y inalmahan ng GMA executive at ng isa pang may-ari ng GMA kasi parang napaka obvious naman na hindi po talaga totoo na paghihiwalayin silang dalawa kasi si Barbie at si Mr. David Licauco po ngayon ang isa sa mga earner ng GMA. 'Di ba? Lalo ngayon ka lang solo era sila talagang nag-aakyat po sila ng pera sa GMA. How much more kapag magkasama po sila. Sa dami po ng mga napatunayan na ng Barda sa mga
teleserye na ginawa po nila, napaka-imposible po na magkakaroon ng wrong move ang GMA. It's just so happen, inaalaw po nila yung mga ganitong issue kasi nga, katulad po ng lagi nating ini-inculcate po sa inyo, na yan po ay parte ng kanilang trabaho. Si Jameson Blake po ay kapamilya actor. While kung si Barbie Fortesa at si Mr. David Licao, kung pagsasamahin po nila sa mga projects, mas solido yung kanilang kita. Pero kung ipapartner nila na ipapartner itong si Barbie kay Jameson, mahati po talaga ang kitaan, yung komisyon ng GMA, 'di ba? Dito po sa dalawang yan kasi magkaiba silang network eh. Pero dito sa Barda, kaya this really impossible. Napaka fake news po na nagsasabi na paghihiwalay na sila. Maraming beses na nilalabas sa publiko pero hindi naman ginagawa ng GMA eh. Binibigyan pa rin sila ng project together. So, kasi parang ngayon ang strategy kasi ng GMA sa mga love team, parang ayaw nilang ma-stuck sa isang love team yung kanilang mga actors and actresses. Mas gusto nila na nag-explore. Ganun na yung era ngayon eh. Pero syempre, hindi pa rin papayag yung mga barda na hindi sila bigyan ng proyekto together. And I know na bibigyan po yan kasi napaka-imposibleng hindi. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Miss Rodora si Crisostomo said, Barbie lang tayo, wag kayong ganyan kasi di naman alam pa plano ng GMA kaya naging sweet si Barbie kay Jameson. Saka friend, ibig naman sila. Friend lang naman sila. Basta ako, team Barda ako. Alam ni Barbie ang ginagawa niya. Di natin alam kung paano, ano ang plano ng GMA sa kanila. Kaya nga, pinaghiwalay ang Barda eh. Kasi nga, may ginagawa silang teleserye. Wag muna kayong maghusga kasi kawawa dyan si Barbie. Trabaho lang yan. Team panatag na lang tayo kung kailan aamin sila Barbie at David. And another one, sabi ni Miss Minda Bukay, Ma'am Darren, salamat, ingat ka palagi para sa Barda. Natutuwa ako sa paliwanag mo tungkol sa Barda. Thank you, Ma'am Shiminda and Miss Beverly Nicos. Barda forever. And sabi ni Miss Kiet Howell Rebamba, natutuwa po ako sa iyo and napaligaya mo ako sa mga explanation mo. Di naman talaga ako apektado sa ganap ni Jameson Blake at Barbie. Doon sa bashers ako na stress ng konti. Di kayanin ang dibdib ko. Tsaka nakita na nga po ng Barda ang hinahanap nila. Waiting sa amina ng Barda. If di okay lang talaga lang kahit kita naman sa kanila na happy sila. Kaya happy din ang Barda fandom. Ayan. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. No? Na talagang pinapakita nila na kaya happy din ang Barda fandom. Ayan. So, let's be happy for them na lang. Tulad na lang ko sinasabi sa inyo, let's wait and see. Kasi, we do not know what GMA is plan for Barda. Pero alam ko po na this year is magugulat ang lahat ng mga Barda fans dun po sa inihahanda ng GMA for Barbie and David Licao. Kung mapapansin niyo, hina-highlights po sila ngayon kasi mas hinahanda ng GMA ang Barda. Sabi Miss Lilia Bautista, salamat madam, palagi mong binabalita tungkol sa Barda. And Miss Asha Shing, my God, totoo nga ginagamit nga siya. Inamin nga daw sa isang interview na ko sana naman Barbie isip-isip. Diba? Tulad na sinasabi ko po sa inyo, showbiz is a showbiz. And another, sabi ni Miss Maria Armilo, yes, amen po, Lord, bless us in Jesus' name, help, guides, and protects us always. Thanks God, amen po. Please advise lang po, thanks God sa lahat, amen po. And sabi ni Miss Emma Lopez, kaya nga hindi umaangat ang career niyan kasi nga nagkaka-issue. Hindi naman sa paninira, sa kanya naman ang galing ang confirmation. Ayan. So, ano naman po yung sinasabi ni Ma'am si Emma? So, anyways, yun po yung ilan sa mga parang sinasabi niya dito kasi si Jameson nga is umamin siya sa na talagang user po siya ng pinagbabawal na gamot dati. Pero hindi ko lang alam ngayon kasi parang mas na-trigger kasi siya nung nag-artista eh. Sabi ni Miss Melanie, grabe naman tayo manghusga. Siguro may pinagdadaanan siya nun kaya nagawa niya yun kasi naghiwala yung magulang niya. Sabi ni Miss Michelle, kung nagkamali man siya, person can change for better naman. Huwag tayo maging close-minded because all of us made mistake in our lives. In some point time, hindi naman ulit naging ganun eh. Forever na siyang ganun. As fans, let know our boundaries. Don't be dictate what our idol want. Ayan. So, ito naman yung kanyang opinion patungkol dito na parang huwag natin masyadong masyadong husgahan, Kasi tama naman that everybody has
meron pong chance na magbago. Sabi po ni Miss Bina Malo, nagkaroon na yan ng series dati sa 5 yung Jack Princess, di naman nag-click. Sabi ni Miss Vicky Javier, dapat kung talagang gustong ligawan ni David Licauco si Barbie Fortesa, noon pa naging sila na. Kaso nga lang, mas gusto talaga ni David non-showbiz girl. Nasabi na nga daw ng girlfriend na talaga si David Licauco na non-showbiz. Magjowa na sila ni Jameson. Huh? Saan nyo po nakuwang information yan? Kasi si David Licauco po, panay ang tangge na siya po ay may girlfriend na dahil siya po ay single. Ganon din naman si Miss Barbie Fortesa. Diba si Jameson Blake na paulit-ulit na tinatanggi si Miss Barbie Fortesa. Eh kung kayo po yung babae, paulit-ulit kayong tinatanggi. Sabi ni Miss Soledad Malonga, kasi hindi mo masasabi na tumigil na siya kasi hindi mo masasabi, diba? O sa harap mo okay siya. Pero kapag na magkasama kayo, hindi mo na alam kung tumigil na siya. Kawawa ka naman, Barbie. Sabihin siya lang ni Jameson na pupunta ang iyong kinita. Mag-isip ka, Barbie, para sa'yo din. Ayan, to naman yung kanyang komento patungkol dito, no? So, medyo alarming din kasi yung mga nilabas niya sa publiko patungkol dito. At syempre, bilang mga fans ng Barda, at bilang fans si Barbie Fortesa, marami po talagang nag-alala, no, patungkol dito. So, another, sabi ni Miss Soledad, Barbie, mag-ingat ka kay Jameson kasi noong araw pala nalulung pala siya sa drugs noon. Mag-ingat ka, Barbie, ha? Ikaw din, baka magsisi ka sa huli. Alamin mo muna ang kanyang buhay noon. And si Ma'am Isabelita, bakit nakapokus kay Barbie? Meron ng girlfriend si David. Please be fair, Barda fans. Ayan, ito naman yung kanyang komento, no? Sana po, bago po ninyo ilabas na may girlfriend na, dapat may mga konkretong resibo na makapagsasabi patungkol dyan. Kasi, puro hearsay lang naman din nung lumalabas. Sabi ni Jack, paano kasi si Barbie hindi kayang ng walang lalaki? Piling niya kawawa siya. Kaya kung sino-sino na lang, kung magsalita genius kuno, pero bobita pala. Grabe ha. Kung naging babae si David, wala siyang sa kalingkingan, ginagamit ang utak. Barbie, parang katulad pa dati, di natuto. Parang nabalik lang ang katulad kay Jack. Eh di nga si Jameson tagal na sa showbiz pero struggling pa rin ang karir ngayon. Ngayon nga lang na pag-uusapan dahil kay Barbie. Pag sumikat yan, ganon kay Jack. At take note, proud pa siya na kasama niya si Jameson. Di niya alam na mas proud yung lalaki sa kanya. Kung ganyan ka bubita, idol mo, parang pinagsisisihan ko yung oras na nilaan ko sa kanya. Grabe naman yung mga mga salitaan na to, no? So anyways, opinion po yan ni Jack patungkol kay Barbie Fortesa. Hindi natin siya masisisi kung yan po yung kanyang opinion kasi everybody has the right to give their own opinions, diba? Pero yun yung kanyang assessment, wala tayong magagawa. And let's respect one another's opinion na lang. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!